Ito guys, dumating na yung talagang inaantay ko na tablet ngayong taon. And I think madami sa inyo magugustuhan to, lalo na yung gustong all-in-one talaga yung tablet na mabibili nila. Kasi ito talagang kumpleto, Ricardo. So ito na nga guys, yung Poco Pad X1 and ito yung pang gamer tablet ni Poco. And medyo madami-dami yung accessories na kasama. So unboxing and first impression muna tayo dito guys, since medyo madami-dami yung accessories niya. So una, meron tayo ditong dalawang denim jeans na mini bag and pouch, and may kasama na rin card holder na denim jeans din, and ginawa to kasi para bumagay doon sa Poco F8 Ultra na denim jeans edition. Para sa unang accessory, meron tayo ditong Poco Focus Pen, and pangalawang stylus na to ni Poco. Yung una is kasabay ng first Poco Pad last year, and upon opening the box, halos same na same lang talaga ng itsura doon sa last year. So meron tayo dito ang tatlong button, yung isa for writing, yung isa for screenshot, and yung isa for spotlight, na nag-work siya na parang laser pag may gusto kayong ituro sa screen ng tablet pag nagpe-present kayo. And yung isa sa pinakamalaking change ngayon dito over the last year's Poco stylus is yung convenience. So hindi nyo na siya kailangan manually i-connect sa Bluetooth, ipatong nyo lang siya dito sa ibabaw ng Poco Pad, magko-connect na siya. Pero to be honest, hindi ako masyadong fan ng stylus. Even nung naka Samsung S23 Ultra pa ako, hindi ko siya madalas na nagagamit. Siguro pag may pinipirmahan lang ako time to time, pero bukod doon is nakatambak lang talaga sa loob ng phone. Pero sa mga gumagamit and planong gumamit sa inyo ng stylus, I think mag-e-enjoy naman kayo and matutuwa kayo dito kasi hindi naman pansin yung delay niya, kumbaga talagang millisecond lang na halos hindi mo na mararamdaman. And pangalawang change sa kanya, wala na siyang USB Type-C port. Ibig sabihin para i-charge mo siya, kailangan ipatong mo lang din siya dito sa ibabaw ng Poco Pad. So para sa akin okay na okay yun kasi nakakatamad mag-charge ng mga accessories. Pangalawa naman, meron tayo ditong Poco Pad X1 cover, and compared dun sa last year na cover, this time is magnetic na siya. So pwede nyo siya i-stand horizontally and vertically. So yun lang naman siya, nating special standard cover. Next naman natin is the Poco Pad X1 keyboard. So actually may dalawang type of keyboard siya na pwede nyong bilhin. Yung una, yung standard, and yung pangalawa is yung floating keyboard. So papakita ko din yan sa inyo mamaya. Yung last year na Poco Pad, may keyboard din na kasama pero katulad nung stylus. So the biggest change din dito is yung convenience. So hindi nyo na siya kailangan i-charge via USB Type-C. So nagko-connect siya through Pogo pin. So imamagnet nyo lang siya dito sa Poco Pad. Then ayun na. And para maging mas stable siya is nagmamagnet din yung pinaka-base niya sa ilalim ng Poco Pad. So maganda siya, very portable. Mas magaan siya compared dun sa floating keyboard. And syempre kung sanay kayo sa standard keyboards or sa laptop or sa MacBook, medyo mag-a-adjust kayo dito kasi medyo maliit talaga siya. So guys, sound test lang muna tayo ng konti. Ngayon naman is the Poco Pad X1 floating keyboard. So nung hinawakan ko yung box niya, talagang mas mabigat siya compared doon sa normal or standard na Poco keyboard. So mas hardbound siya no compared doon sa standard keyboard na lumalaylay yung upper part. Ito is talagang nakatayo at matigas yung kanyang taas. And pangalawang difference, meron tayo ditong trackpad. So medyo manipis lang siya pero usable naman. So yun guys, kaya siya tinawag na floating keyboard kasi parang nakalutang na ngayon yung tablet nyo. Mas more on laptop feel na siya. And kung hindi ko pala nabanggit kanina, lahat ng accessories is plug and play lang talaga. So pagkakabit nyo, pwede nyo na agad gamitin. Wala na kayong kakalikutin pa sa settings niya. Hindi nyo na ayusin yung Bluetooth niya. Basta once na nag-connect yung Pogo pin niya, is ready to use na agad. So kung nag-work from home kayo or parang gusto nyo lang ng something na pwede nyong dalhin sa labas, pwede nyong gamitin anywhere na tablet na nagiging parang may pagka-laptop na din. So ito yung accessory na mas babagay sa inyo, mas okay siya compared dun sa standard keyboard dahil nga meron siyang trackpad. And syempre, pinakahuli, pinaka-star ng video natin, the Poco Pad X1. So meron tayo dito sa taas na Dolby Vision Atmos. Yung variant na hawak ko is yung color gray na may 8GB na RAM and 512GB na internal storage. Very standard box lang din siya, yellow and black colorway ng Poco. Meron siya ditong mga stickers na kasama. So meron tayo ditong 144Hz crystal clear display na merong Snapdragon 7 Plus Gen 3, 8,850 mAh na battery capacity. Mas maliit siya ng konti compared dun sa 12,000 mAh ng Poco Pad M1, and quad speakers na rin siya with Dolby Atmos. And ngayon pagdating dito sa pinaka Poco Pad, very simple lang siya tignan. So color black, then meron lang tayong
May pagka-yellow dito sa kanyang camera bump. May pagkasaktong size lang din yung PocoPad branding dito sa gitna. And nandito sa lower left yung Pogo pin. So dito nyo i-connect yung mga keyboard na pinakita ko kanina. So meron tayo ditong manuals and warranty, 45 watts charging brick, USB Type A to Type C cable, and yun na yun. So hiniwalay ko guys yung unboxing kasi magiging sobrang haba ng magiging review natin pag pinakita ko lahat ng accessories doon. Pero don't worry guys, i-upload ko din yung review natin this week kasama yung gaming review. And ayun lang guys, kung nagustuhan nyo yung video natin, don't forget to like, comment, and subscribe. See you again in the next video.